Sa isang malawak na karagatan sa Pangasinan ay may napakagandang kastilyong nag-iisa na naitayo. Pero bakit ito naabandona? Alamin natin ang dahilan at pasukin ang kaloob-looban. Ng nag-iisang kastilyo sa gilid ng dagat. Tayo'y lumipad pabalik ng Bulacan. Magmula sa Davao City ay biniyahe natin ng 2 oras. Kalintana man ng bagyo ay dire-diretso lang ang ating gala. Matapos lang ang ilang araw na pahinga ay diretso na tayo sa Dagupan. At sa wakas ay narating na natin ang Pangasinan. So ito kasama natin si Gray mga master. Hanggang dito na lang yung ating mula rito yung lalakarin natin papunta dun sa parang kastilyo. Oo, umistong kastilyo talaga siya. Yan, malayo-layo lalakarin natin mga master. So grabe, lalakad muna tayo guys ng mga 1 kilometro mahigit para makarating dun sa parang mansion na yon or kastilyo na yon mga master. So mga master, sa mga naiinip sa bahay, pwede nyo bilangin yung yung nilalakaran ko na ito. Halimbawa itong mga buhangin. Charot. Hindi mga master, natatawa lang ako. So dito pa lang sa daan mga master, makikita mo yung napakagandang dagat. At ito na nga, malapit na po tayo sa sinasabing naabandonang kastilyo sa gilid po ng dagat o sa tabing dagat o sa harap. Kahit saan, kayo na po bahala kung saan nyo po gusto. Pero guys, talagang masasabi mong tabing dagat lang itong sinasabing kastilyo nga na naabandona. Doon ko na po sasabihin sa inyo yung mga dahilan at saka ko yung gusto ko kasi siyang ma-explore, oo, at ikutin para sa inyo mga master dahil napakalayo po ng lokasyon nito. Kaya talagang exciting tong vlog natin ngayon. Ito guys, since malapit naman na tayo sa kastilyo, meron ako nakita rito na tawag dito, bahay na abandonado na. Parang caretaker na lang din yung nagbabantay. Ito, tignan nyo. Huwag na natin puntahan guys kasi baka maano tayo dyan. Kasi hindi natin alam, mamaya meron dyang meron dyang leon, ahas, charot, tigre, charing. Ito na guys, tingnan muna natin baka may nagbabantay, mapagalitan tayo. Pero kung may nagbabantay naman, magpapaalam naman tayo syempre. Pero ayon sa source ko, ito'y abandonado na matagal na. Ay, may baka eh. Ibig sabihin may nakatira, may baka. Ay, may aso. May nakataling aso. Ibig sabihin may nakatira. So yung kinalalagay niya mga master, mapapansin niyo guys, napapalibutan siya ng as in dagat. Tapos masyado ng private tong pinakalugar na ito. Pinakadulo na po ito. Tapos yung pinalipad natin dyan drone, yan, papakita ko sa inyo yung itsura o kabuuan nitong kastilyo. Bakit kaya tuluyang naabandona ang kastilyong ito sa aking likuran mga master? Yan ang aalamin natin sa buong video. Tapusin nyo hanggang dulo, nanggigigil ako. Sarap. Kakadating lang natin dito at nakakapagod talaga yung nilakad kasi napakalayo. Biruin mo, parang almost 1.5 kilometro yung ating nilakad. Tagalog na lang, parang di nang pahirapan. Nagpapanggap ka na naman eh. Wait lang. So ito, ganda ng kanyang kinalalagyan. Maya maya magpapalipad na tayo ng drone shots. Maliit lang siya, hindi naman siya totaling malaki. At meron pang isang bahay doon na abandonado na din mga master. So tara, let's go. So ito na siya sa pinakagilid. Ay, may nagmumotor. Ba't may nagmumotor dyan? Nagtitinda ice cream. Pwede pala yung motor eh.
Dapat nagmotor tayo. Ito oh. Ay, ibang property yung isa. Hindi siya kasama. Ito yung nakabukod. Puntahan natin. Kara mo ang liit lang pero ang laki niya sa personal guys. Ano yun? Ibon. Ay. Ito siya. Sayang no. Baba tayo. Tingnan natin. Kami dumaan sa may gilid ng bakod. At ito, bababa tayo. Hindi naman po tayo magtatagal. Susubukan lang natin kung kaya natin mag-overnight dito. Pero hindi natin masasabi guys. Sakit. Pero magpapalitan tayo ng drone. Alamin natin, ikutin natin ito. Tara. Ay, ang ganda. Hindi pala kasama yung bahay na yun. Pero tanong din natin. Ay, basag na yung mga salamin, no? Ay. Ay, ang ganda rito. Paranormal investigation. May unan pa, oh. Napansin ko agad ang ganda ng disenyo nito. At parang nasa loob ka nga talaga ng isang kastilyo. Pero naisip ko lang na design ito at ito ay isang resort. Pagtungtong namin ay namangha talaga ako sa disenyo nito sa ibaba. Kaya naisip kong ito muna yung ikutin natin bago natin akyatin yung pinakaitaas. That time ay wala pa akong idea kung ano talaga ang nangyari dito. Pero nandito pala sa dulo ng video ang sagot kung bakit. No? Magpa-paranormal investigation siguro kami maya-maya. Ang init, pahinga muna tayo. So mga master, bago po natin ikutin ang palasyong ito o atong kastilyo na ito, ay binabati ko po lahat po ng bagong subscriber natin dyan po sa screen. Ang ating mga OFW na palaging nanonood, yung mga hindi nag-i-skip na ads ng mga bashers. O alam po yung mga bashers dyan, hindi naman talaga nag-i-skip ng ads yan eh. Kasi talagang napakababait nila. Talagang mga punyetay mga yan. Ngayon, charot. Normal lang naman talaga guys. Natatawa lang ako kasi for me lang naman po. Kung may mga nauna mang nag-vlog o masasagasaan ko dito, pasensya na kayo, pero hindi ko po sinasabing haunted ito for my opinion. Kasi iba-iba po tayo. Kasi sa dami ng pinuntahan kong mga nakakatakot na lugar, ay hindi po talaga ito isang part na masasabi kong haunted. At para mag-overnight tayo dito, kahit nga dala ko yung aking tent, pero hindi na namin dinala talaga dito sa pinaka-kastilyo para mag-overnight. Kasi nga, wala namang something akong nafe-feel din. Sabi ko nga, babalikan ko yung tent para lang kung subukan natin mag-overnight. Pero talaga guys, for me, uulitin ko, wala pong nakakatakot, wala pong something na dapat ikatakot sa lugar na ito. Ikutin natin ang paligid nito at sa itaas. Pero kung bago ka lang, please like and share, subscribe ka na para ma-update ka sa panibago na naman nating video, mga master. A few moments later. Tinibag na pala talaga. Ay, sarap ang hangin. Hello po sa inyo. Hello po sa inyo. Ay, meron siya ritong ano. Parang fish pond. Ano? Mga anuhan ng mga tilapia, ayan o. Ito ba ay sa tingin nyo, natiran talaga siya? Kasi, for me, parang natira naman din siya, kaya lang hindi ganun masyadong nagamit ng resort. Kasi maganda pa. So, comment below kung sa tingin mo, ito ba ay natirahan talaga? Or ano? Tawag dito. Mukhang okay naman eh. Mukhang natiran talaga siya, kaya lang. Ang dami ng mga pinagsisira-sira dito. Yung pinakaitaas. Ito mayroon ditong part na... Kaya nagtaka lang ako, hindi nila nilagyan ng swimming pool, no? Para siyang... parang wala siyang pool. Kahit sa itaas, wala siyang swimming pool. Kasi yung ibang resort na alam ko, nilalagyan nila ng swimming pool. Tingnan yung mga wall, oh. Naganda bakbak na lang. Tapos dito sa ibaba, pwede kang maglaro ng chess pag naiinip ka. Charot. Sayang. Ito mga master eh. So mga master, ito yata yung pinaka-kitchen nila dito sa ibaba. Ngayon meron dito, hindi ko alam kung anong tawag dyan, na nasa pinaka-gitna. Oo. So, yan, nagbaon pa ako ng aking... Meron ako dito yung yung aking kinakain pag ako'y naiinip. Ang laki eh.
So dito naman, actually siguro feeling ko mga master, ito ay parang nirerentahan siya ng pang isang pamilya lang. Kasi hindi siya pwedeng pang masabihin mong pang public talaga na napakaraming magre-rent. Parang exclusive siya na ginawang style na lang yung kanyang pinaka-Castillo yung style ng resort. So mga master, pasensya na po kayo sa gagawin ko. Kasi talagang sa ngayon po, mahintid po yung pangangailangan ko. Nakita ko ng nagastos ko mula Bulacan hanggang biniyahin ko pa po ito ilang oras na wala po akong panggas. So, naubos na po yung pera ko. Kaya, pasensya na po sa may-ari po ng resort na ito. Magkano po ba kilo ng bakal na yun? Kasi guys, talagang tinatanggap pa ba sa junk shop? Pag mga ganyang bakal, tinatanggap pa ba sa junk shop? 17. Magkano kilo? 17. Alam mo. Charot lang guys, wait lang. Joke lang po tatabi ko po. Hindi ko po joke lang po yun guys, hindi ko po ugali yung ganyan. Pero maraming nagtrabaho po, shoutout po sa ating mga minamahal na mga taga-junk shop. Dati po nung bata ako, kwento ko lang saglit na bago natin naakyatin yung itaas. Kasi sabi nyo, ang dami kong pasakalya, diba? Ang dami kong mga commercial. Nung bata ako mga master, nag-junk shop din kami. So, napakarangal po ng ganyang pagtatrabaho. Pero huwag ka lang gagamit ng lagari. Kasi yung pinsan kong isa, hindi ko nasasabi kung anong pangalan. Oy, naalala mo yan. Mga aluminum na yero, tanda ko yan. Meron mga bata pa. Tapos, nag-ano kami ng junk shop before. So, I'm so proud na ako binabike ko lang dati. Ngayon, pag nag-ano ako dati ng bakal boti, hindi ako humihi, bakal boti, hindi ako, social ako, no? Sasabihin ko sa mga kakilala ko lang, no? Pag nagbabakal boti ako. Imagine nyo, nagbabakal bote si Master Gala dati. Ganito, oh. May bakal pa po ba kayo dyan? May mga bote po ba kayo dyan? Akin na lang po, bibilin ko na lang po. Ganon ako pag nagbabakal bote. Hindi ako nag-ano na, bakal bote, anuhan ako, nachichipan ako. Ano mo yan? Sarot. Hindi, syempre, bata pa ako noon. Talagang, hindi, labag sa loob ko talaga mga master. Syempre, bata ka pa, gusto mo pong maglaro. Tapos parang sa tingin mo, syempre, bata ka pa nga. Hindi mo masasabi kung yung trabaho ba yun parang nakakahiya dati. Siyempre, bata ka pa. Puro bata ka pa, gaga. So, ito na guys, papaakyat na po kami doon sa taas para makapagpalipad po ng drone. And then, buuan ng ating exploration dito po sa ano na ito. At saka yung pinakakabuuan din mismo ng itsura ng lugar mga master. So, dito pa lang sa yung mga buko na. So dito guys, mapapansin nyo dito. May ingat may mga dito. May mga bubog lang. Parang hindi ko sure kung sinadya ba ang mga ito. Or, ang laki pala talaga. Tignan nyo dito guys. Pinagsusulat ng mga ay, tingnan nyo ito guys. Ayan o. Parang sinadyang ba sa akin? Ayan mo palimutan dito. Palimutan na lang tayo. So, iyan, mapapansin nyo dito guys. Meron pa rin itong work of art. Para sa akin na work of, anong klaseng art ba yan? Comment below. Pinakambayan nga ito ng mga ano. So, hanggang third floor lang. Pagtaas. Ay, ito nga, second floor. Akit tayo sa third floor, pero tignan muna natin dito. Tignan nyo guys. Mga B kayo. Po, good. Pinagsusulatan ng mga kung ano. So ngayon, ang ganda. Ay, wala nang bubong dito. Tingnan nyo. Wala nang bubong. Pastili talaga siya. Sayang. So hindi ko sure kung buhay pa yung may-ari mga master nito. Pero ang sabi, yung may-ari nito is general.
Ang apelido daw ay, apelido niya guys ay tubig. Sakto yung kanyang business ay hanap ng tubig. Tingnan nyo, ang ganda rito. Tapos ito yung pinaka-view sa second floor. Makikita ninyo mga master. Ang ganda ng kinalalagyan niya. Kaya lang, ang nagtaka lang ako bakit nandito siya inilagay sa dulo. So akit na tayo sa pinaka-itaas. Ayan. Ito na yung pinaka-third floor. Pinagsusulatan ng mga Yan. So nakikita nyo mga master, napakaganda ng tanawin dito. Dito tayo magpalipad ng drone. Yung nga, tignan nyo rito. Pakita mo to. Ganda. Tapos ito may parang isang bahay pa. Sa pinaka-part na ito. Ang ganda. Ay, wala na talaga yung mga bubong guys. Yun nga, ang sabi, itong kasilyo na to mga master ay talagang ibinebenta na. Oo. At general nga yung may-ari. Ngayon wala pa tayong update kung saan talaga yung mga kamag-anak nito. Pero ito mga master ay matatagpuan po dito po sa Lingayen. Actually hindi na siya Lingayen, Binmaley. Hindi ko na po masabi sa inyo yung barangay. Pagka Binmaley kasi ang bigkas ng mga tao dito matigas sa Panggalatok. Binmalay, parang ganoon mga master. So, correct me if I'm wrong, hindi po ako nagtatali-talinuhan, bobo po ako madalas. Number 1, pag bobo, tapos mayabang. Hindi ko kaya yan. Maraming ganyan Ang yabang na, ang bobo pa. At yung mga, alam ko yung mga nagko-comment dyan, mas matalino pa sa akin. Alam naman natin yan. Tanggap ko naman yun guys. Ba't ko sasabay nakarating? So, ito, tignan nyo to. Yung pinaka-style niya, napakaganda, parang Malakastilyo talaga. At tara, dito tayo. Parang hindi ko alam kung ano yung napipil ko. Bigla akong parang kinikilabutan or what. Ewan ko ba. Kasi madalas kasi alam nyo ako naman mag-isa. Ngayon nagsama lang ako ng aking cameraman. Kaya kailangan ko talaga mag-focus. Hindi lang ako siguro. So palipad muna tayong drone. So ito mga master, tignan nyo yung ating drone shot dyan sa screen na pinapakita ko. Napakaganda po talaga nitong style ng palasyo. At nandito po siya sa may pinaka-gilid lang ng tabing dagat. So yan, nakikita ninyo. Napakaganda Nakatayo pa ako dyan sa taas kasama yung aking cameraman. So ganyan siya kaganda. Grabe. Ayun ko lang ito nakita ng malapitan. Tapos, try nating ibang ng drone shot. Ito mga master, makikita nyo doon sa pinalipad nating drone, na sa likod niya parang meron dito mga parang palaisdaan. Makikita niyo. Tapos parang meron din isa siyang bahay na mismong tinutulugan yata or mismong ng caretaker. Kaso walang tao kasi na pumunta kami ngayon dito. Kaya doon na lang kami dumaan sa gilid. Pero mapapansin niyo guys, ang ganda dito pala yung pinaka-entrance. Ayan, Ganda ng kinalalagyan niya mga master. Wait lang Kuha pa tayo ng drone shot dito sa burnout. So ito mga master, makikita ninyo na talagang wala na rin mga gamit naman na naiwan dito. Ang ganda, sobrang nakakapanghinayang. Ganun talaga. Ngayon, hindi pa natin alam yung konkretong dahilan kung bakit nga talaga ito ay naabandona. Pero ang sabi nga, bukod daw dun sa bagyo, ito raw ay tawag dito, ingat tayo sa mga bubog. Parang nalugi daw, sabi nila. Kaya wala namang dito sa mundo natin. Wala namang permanent, diba? Relasyon niya nag-e-end, diba? Diba? Yung relasyon niya natatapos yung mga ganito pa kaya, diba?
Kaya huwag ka makipagrelasyon. Kaya mo ka sa TikTok. Sarap. Master. Nalaman ko na matagal na pala itong ibinebenta, pero kulang pa rin yung impormasyon na nakuha ko dito. Dahil wala naman ako napagtanungan na abutang tao ng time na to. Lubos bang nakakapanghinayang at sa kabila nito ay may mga nagpupunta rito na gumagawa ng hindi dapat gawin sa isang lugar. Pero ito talaga yung matatagpuan lang sa Pangasinan. So sa mga nagtatanong, Master Gala, saan ba located dyan? Nandito po tayo ngayon sa boundary ng Lingayen, Pangasinan, at saka dito po sa part ng Binmalay o Binmalay. Sadyang napakaraming bagay na nakakapanghinayang, lalong-lalo na sa mga lugar na ganito na alam mong dati mong pinuntahan at napakasaya ng iyong mga alaala dito. Sana magbigay inspirasyon at babala sa atin ng mga video na nagagawa natin na ipinapakita ang tunay na realidad ng ating buhay sa mundong ito. Kahit nga ikaw pa yung pinakamayaman, kahit ikaw din yung pinaka mayroong napakagandang bahay, o maging ito'y kastilyo man, hindi mo maiisip na pwede pala itong gumuho balang araw. Nakakapanghinayang na ganda, nakakapanghinayang na lokasyon. Pero malay natin pagdating ng panahon, mas maraming tao ang mahikayat at makapanood nito na magka-interes sa tamang panahon. Ito na naman si Master Gala at nagpapasalamat ng walang sawang pasasalamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat, mga Master. To God be the glory. Please like and share for more videos like this. See us again. Thank you.